Isang normal na araw lamang sana yun para sa crew ng USS Jason Dunham sa bridge ng barko habang naglalakbay ito sa international waters malapit sa Venezuela nang biglang tumunog ang alarma ng barko kaya't agad silang pumwesto sa kanilang battle stations kasabay ang pagtawag ng commander sa pamunuan ng US Navy sa Norfolk, Virginia bilang kumpirmasyon sa susunod nilang hakbang. Dahil sa paglipad ng napakalapit sa kanila ng dalawang F-16 fighter jets ng Venezuelan Air Force. Ngunit ang utos na kanilang natanggap ay stand down o huwag umatake. Ganito ang mainit na eksena kamakailan lang sa pagitan ng US at Venezuelan forces bilang tugon ng Venezuela sa pagpapadala ng US ng siyam na warships at destroyers, mahigit 4,000 Marines, isang nuclear-powered submarine at ilang F-35 fighter jets sa karagatang malapit sa Venezuela. Dahil sa insidenteng ito ay sinabihan ni Trump ang kanyang Chief of Staff na sa susunod na uulitin itong gawin ng Venezuela ay binibigyan niya ng go signal ang mga opisyal ng US Navy na gawin ang nararapat. Kaya't lalong uminit ang dugo ng Venezuelan President kay Pangulong Donald Trump at sinabing huwag manghimasok ang US sa kanilang bansa. Ano ang ugat ng pagpapadala ng US ng kanilang puwersa sa Venezuela? Ano naman kaya ang kakayahan ng Venezuela na pumalag sa US kapag umusbong ang gera ng dalawang bansa? Totoo bang mastermind sa pagtutulak ng droga ang Venezuelan President? At higit sa lahat, dahil ba talaga sa droga ang pakay ng US forces sa Venezuela? O may mas malalim itong motibo? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Unang namataan ang pagdami ng puwersa ng US sa karagatang malapit sa Venezuela noong unang araw ng Setyembre na lubos na ikinagulat ng maraming bansa sa South America. Sa katunayan, bukod sa presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro, ay marami ding South American leaders ang agad umalma at sinabing ang aksyong ito ng US ay isang banta sa soberanya ng Venezuela at naglalagay sa alanganin sa katiwasayan sa kanilang rehiyon. Subalit imbis na umatras ay mas lalo pang pinalakas ng US Navy ang kanilang puwersa sa naturang lugar sa pagpapadala ng isang nuclear-powered fast attack submarine bukod pa sa siyam na warships at cruisers na pinadala sa lugar. Bukod dito ay aabot na sa total na 4,500 US Navy sailors at marines ang kabuuang bilang ng personnel na nasa naturang karagatan. Bilang patunay na hindi nagbibiro si Donald Trump sa lakas ng puwersang ipinadala ng US sa bahaging ito ng mundo. Dahil pawang mga armadong barko at submarino ang itinalaga doon. Pero ano ba talaga ang tunay na motibo ng US sa aksyon nilang ito? Yan ang namumuong tanong ng karamihan na sumusubaybay sa pangyayari sa panig na ito ng mundo. Sa kabila ng iba't ibang agam-agam, ayon sa White House na ang pangunahing misyon ng puwersa ng US sa karagatang malapit sa Venezuela ay ang paglaban sa drug trafficking habang pinaparamdam ang matinding presyon laban sa gobyerno ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa katunayan, iniulat mismo ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account na nagsasagawa ng missile strike ang puwersang Amerikano sa Caribbean na tumama at sumira sa isang sinasabing drug boat na konektado sa Venezuela. Patay ang lahat ng sakay ng bangka. Ito na ang pangatlong pagkakataon na inatake ng US ang isang bangka na naglalayag sa international waters na malapit sa Venezuela na inalmahan ng kanilang presidente. Dahil ayon sa kanya ay pawang mga ordinaryong mangingisda lamang ang mga taong ito. Ayon sa Pentagon, bahagi ito ng mas pinalakas na operasyon ng US Navy sa katubigan ng Southern Caribbean. Isang strategic na lugar na matagal nang tinuturing na drug corridor patungo sa Central America at Estados Unidos. Kasabay nito, nagmobilisa rin ang Venezuela ng kanilang mga sundalo at kagamitang pandigma na naglalagay ng posibilidad ng direktang kumprontasyon sa pagitan ng dalawang puwersa sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng malakas na puwersa na pinapakita ng US, ay pinapakita rin ng Venezuela at ng Pangulo nilang si Maduro na handa nilang ipaglaban ang kanilang bansa. At isang halimbawa nito ay ang paglipad ng dalawang Venezuelan fighter jets malapit sa USS Jason Dunham. Pero ayon kay Donald Trump na sa susunod na gawin ito ng Venezuelan fighter jets ay bahala na ang Navy sa mga nararapat nilang aksyon. Ayon sa datos, hindi basta-basta ang mga barkong pinadala ng US sa naturang karagatan dahil kasama sa fleet na naroon ay 3 Arleigh Burke-class guided missile destroyers, ang USS Gravely, USS Jason Dunham at USS Samson. Ang mga barkong ito ang kasalukuyang nagsasagawa ng counter-narcotics patrol, maritime
maritime surveillance at escort missions. Ang kanilang makabagong radar at missile systems ay nagbibigay ng defensive at offensive capability laban sa anumang banta. Bit-bit din ng bawat destroyer ang Tomahawk cruise missiles na may range na 1,600 kilometers, sapat upang tamaan ng malalayong target sa lupa man o sa dagat. Pinamumunuan naman ng USS Iwo Jima, isang WASP-class amphibious assault ship, ang buong Iwo Jima Amphibious Ready Group na kinabibilangan ng USS San Antonio at USS Fort Lauderdale. Mahigit 2,500 US Marines mula sa 22nd Marine Expeditionary Unit at higit 1,000 Navy sailors ang nakasakay rito, handa bilang rapid response force anumang oras na kakailanganing sumugod sa lupa. Sa mga larawang inilabas ng US Navy, makikita ang Iwo Jima na may dalang MV-22B Osprey tilt-rotor aircraft at AV-8B Harrier II fighter jets patungo sa Caribbean. Parehong may kakayahang maglungsad ng hovercraft ang San Antonio at Fort Lauderdale para sa amphibious operations. Kasama rin ang USS Lake Erie, isang Ticonderoga-class guided missile cruiser na may long-range Tomahawk missiles at command capabilities. Ang USS Minneapolis St. Paul, isang Freedom-class littoral combat ship, ay nakatalaga rin doon para sa coastal patrols at interdiction. Mayroon itong RIM-116 RAM missile para sa air defense. Hindi rin nagpahuli ang USS Newport News, isang Los Angeles-class nuclear-powered fast attack submarine na may dalang Tomahawk missiles, Harpoon anti-ship missiles at Mark 48 torpedoes. Nagdudulot ito ng stealth threat laban sa anumang barko ng Venezuela na gustong sumugod sa mga barko ng US. Sa himpapawid naman ay nakahanda ang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft na kasalukuyang nakabase sa San Juan, Puerto Rico, kasama ang P-3 Orion Patrol Planes ng US Customs and Border Protection. Patuloy ding lumilipad ang MQ-8 Reaper drones para sa surveillance, habang nakaantabay ang mga FA-18 Hornet fighter jet para sa air support. Ngunit ano naman kaya ang sagot ng Venezuela sa malakas na puwersang ito na pinapakita ng US? Kamakailan lang ay inanunsyo ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang malawakang pagmobilisa ng 4.5 milyong militiamen sa buong bansa. Ipinahayag niya na walang imperyo ang makakapasok o makakagambala sa banal na lupa ng Venezuela, matapos doblehin ng Estados Unidos ang pabuya para sa kanyang pagkakaaresto mula $25 million na naging $50 million na. Matatanda ang inakusahan ng US si Maduro bilang ang mastermind sa pagtutulak ng droga mula Venezuela papunta ang Estados Unidos. Tinawag pa si Maduro ng US bilang isa sa pinakamalaking drug trafficker sa mundo. Pinuno umano ito ng tinaguriang Cartel de los Soles at direktang banta umano sa pambansang seguridad ng Amerika. Mariing tinutulan ng gobyerno ng Venezuela at ng mga institusyon nito ang mga paratang mula Washington. Tinawag nito ang akusasyon bilang walang basihan at propaganda. Ayon kay Diosdado Cabello, Interior Minister ng Venezuela, ang Cartel de los Soles ay pawang imbensyon ng Estados Unidos. Samantala, si Defense Minister Vladimir Padrino Lopez ay mariing tumutol at tinawag na katawa-tawa at walang saysay ang mga paratang ng Washington laban kay Maduro at sa pamahalaang Venezuelan. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Maduro ang mga pagbabanta ng Amerika bilang extravagant, kakaiba at walang saysay, na aniya ay paulit-ulit na bulok na bersyon ng mga paratang. Pinaliwanag pa ni Maduro ang kanyang panawagan para sa pambansang depensa sa pamamagitan ng plano na magtatag ng mga milisyang magsasaka at manggagawa sa lahat ng pabrika at lugar pagawaan sa bansa. Missiles at rifles para sa mga manggagawa upang ipagtanggol ang ating bayan, mariing pahayag ni Maduro sa isa sa kanyang televised speech nitong linggo. Samantala, kinumpirma ni Caroline Leavitt, White House Press Secretary, na nananatiling malinaw ang direktiba ni Pangulong Donald Trump kaugnay sa sitwasyon sa Venezuela. Ayon umano kay Trump, handa siyang gamitin ang lahat ng elemento ng kapangyarihan ng Amerika upang pigilan ang pagdagsa ng droga sa ating bansa at dalhin sa hustisya ang mga responsable. Dagdag pa niya, naninindigan ang Washington na si Maduro ay hindi lehitimong presidente ng Venezuela. Ngunit ano naman ang kapasidad ng Venezuela na pumalag sa US? Batay sa datos ng Ministry of Defense ng Venezuela, tinatayang may 95,000 hanggang 150,000 ang aktibo nilang sundalo, ang Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Bukod dito, mabilis ding lumalaki ang national militia na binubuo ng daang-daang libong sibilyan na nakahandang magsilbing reserba at lumahok sa depensa ng bansa kung susugod ang Amerika. Ayon naman sa Global Firepower, isang website na kilala pagdating sa military analysis, nasa ika-50 pwesto sa ranggo ng military power ang Venezuela ngayong 2025 mula sa 145 na bansa. Nangunguna sa ranking na ito ang Estados Unidos na sinundan ng Russia at ikatlo ang China, bilang pagpapakita sa laki ng agwat sa kakayahan ng militar ng dalawang bansa. Mahigit 20 taon nang maigting ang hidwaan ng Estados Unidos at Venezuela. Nagsimula ito noong 1999 nang maupo si Hugo Chavez, isang dating sundalo na nangakong itatayo ang tinatawag niyang Bolivarian Revolution sa ilalim ng bandila ng sosyalismo. Isinulong niya ang pakikipag-alyansa sa Cuba, Russia at China at malinaw na iniwasan ang impluensya ng US. Noong Abril 2002, pansamantalang napatalsik si Chavez matapos ang ilang araw ng kaguluhan at protesta. Agad na kinilala ng US si Pedro Carmona, pansamantalang iniluklok ng mga militar na sumuporta sa kudeta. Subalit bumalik si Chavez sa kapangyarihan matapos ang matinding pag-aaklas ng mga loyalistang sundalo at mamamayan. Maraming analista ang nagsabing pakana ng US ang kudetang ito. Bagay na itinanggi ng US, ngunit mula rito, lalo pang lumalim ang hinalang nakikialam ang Amerika sa politika ng Venezuela. Sa mga sumunod na taon, natuklasan ang mga programang pinondohan ng US na nagbibigay ng suporta sa mga NGO at oposisyon para kay Chavez. Malinaw itong forma ng panghihimasok. Dahil dito, ilang ulit siyang nagpaalis ng mga diplomat ng US sa bansa. Pagsapit ng 2010 hanggang 2020, lalo pang tumindi ang pagpipressure ng US sa Venezuela. Noong 2015, idineklara ng US na banta sa pambansang seguridad ang Venezuela. Noong 2017 hanggang 2019, sa ilalim ng unang administrasyon ni Trump, ipinatupad ang mas mabibigat na sanctions laban sa gobyerno at industriya ng langis ng Venezuela. Ipinagbawal ang mga transaksyon sa pandaigdigang merkado na lalo pang nagpabagsak sa ekonomiya ng bansa. Sa gitna ng kontrobersyal na halalan kung saan nanalo si Maduro noong 2018, idineklara ng US at ng mahigit 50 countries si Juan Guaido bilang interim president. Yan ay dahil nagbigay ito ng malinaw na signal ng suporta sa US para palitan ang rehimen. Ngunit nanatili pa rin si Maduro sa poder dahil sa matibay na suporta ng militar at mga tulong mula Russia, China at Cuba. Pagsapit ng 2020, inilabas ng US ang gantimpalang $15 million laban kay Maduro na inakusahan nilang pinuno ng Cartel de los Soles at isa sa pinakamalaking drug traffickers sa mundo. At ang pabuyang ito ay naging 50 million nitong September 2025. Mula sa kudeta noong 2002, mga oil strike, sanctions at pagtataguyod ng US sa oposisyon, malinaw na tuwing nakataya ang interes ng Amerika, lalo na sa langis at seguridad, laging nakikita ang anino ng US sa politika ng Venezuela ayon sa mga eksperto. Ngunit sa kabila ng lahat ng pressure ay nananatili sa kapangyarihan si Nicolas Maduro. Ngunit ayon sa mga political expert na ang mabigat na dahilan ng pagpapadala ng US ng puwersa sa karagatang malapit sa Venezuela ay ang lalong umiinit na tensyon sa pagitan ng Venezuela at Guyana matapos muling igiit ni Pangulong Maduro ang karapatan ng Venezuela sa Essequibo, isang probinsya ng Guyana na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang bansa. Ang Essequibo na bumubuo ng halos 70% ng teritoryo ng Guyana ay natuklasang may napakalaking reserba ng langis at natural gas, dahilan upang mas lalong umigting ang interes ng Venezuela pati na ng Estados Unidos. Ang Essequibo ay matagal ng bahagi ng territorial dispute mula noong panahon ng kolonyalismo. Sa kabila ng kasunduang 1899 Arbitral Award na pumabor sa Guyana, patuloy na iginigiit ng Venezuela na iligal ang hatol at dapat ay mapapasailalim sa kanilang soberanya ang rehiyon. Ngunit ang tunay na rason ng biglang pag-init muli ng issue ay ang malaking deposito ng langis na natuklasan ng kumpanya ng US na ExxonMobil sa karagatan ng Guyana noong 2015. Simula noon, naging isa ang Guyana sa pinakamabilis umangat na ekonomiya sa Latin America. Para kay Maduro, hindi dapat nakikinabang ang mga dayuhan at korporasyon sa yaman ng lupaing anilay dapat ay bahagi ng Venezuela. Kaya marami ang naniniwala na ang mas malalim na dahilan ng pagpapalakas ng puwersa ng US sa Venezuela, bagamat sinasabi nilang ito ay laban sa droga, ay ang tensyon na namumuo sa Essequibo.
Ang Guyana ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaking oil producer sa rehiyon, bagay na kritikal sa pandaigdigang supply lalo na't mataas palagi ang tensyon sa Middle East at Europa. Isa pa, ayaw ng US na lumawak pa ang impluensya ni Maduro na kaalyado ng Russia, China at Iran. Ang pagkontrol ng Venezuela sa Essequibo ay makakapagbigay dito ng napakalaking kita at posisyon laban sa interes ng Amerika. At higit sa lahat ay seguridad na ang anumang gulo sa rehiyon ay maaaring magamit ng mga karibal ng US tulad ng China at Russia para palakasin ang presensya militar nila malapit sa Caribbean at Atlantic trade routes. Ang pagpapakita ng puwersa ng US ay isang paraan upang balaan si Maduro na huwag ipilit ang planong aneksasyon na maaaring humantong sa digmaan laban sa Guyana, isang bansang may malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Ayon kay Alex Splitsas ng Atlantic Council, isang political analyst, 3 bagay ang nakataya para sa Estados Unidos. Una ay ang protektahan ng Guyana at mga operasyon ng ExxonMobil. Pangalawa ay ang pigilin ang posibleng territorial expansion ni Maduro na magpapalakas sa kanyang rehimen. At ang pangatlo ay ipadama ang military pressure para pigilan ang anumang hakbang na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa Latin America. Kaya suma total, ayon sa mga eksperto, ay mas malalim pa sa operation laban sa droga ang dahilan ng pag-deploy ng US ng malakas na puwersa sa karagatang malapit sa Venezuela. Ang krisis sa Essequibo ay hindi lamang tungkol sa hangganan ng dalawang bansa. Ito'y labanan para sa langis, impluensya at kapangyarihan sa rehiyon. Habang nagpapalakas ng puwersa ang Venezuela, malinaw namang ipinapakita ng Estados Unidos na hindi ito hayaang mahulog sa kamay ng kaaway ang isang mahalagang oil frontier ng Western Hemisphere. At kapag magmamatigas ang Venezuela at pumalag sa US, marami ang nangangamba na isang gulo na naman sa panig na ito ng mundo ang uusbong anumang oras. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.